Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon pong umaga na to ay may magandang balita na tinanggap ang kampo ni Bossing Vic Soto. Ito ay may kinalaman doon sa kanilang petition for the issuance of the writ of habeas data na kanilang isinampas sa Regional Trial Court of Muntinlupa City noong nakaraang buwan. Ito po ay patungkol do sa mga inilabas na 26 teaser video ni Daryl Yap na kung saan ay pinakikita do sa teaser video na yon na nagkaroon ng conversation si Gina Alahar at yung isang batang artistang babae na itinatanong kung ito daw bang si Vic Soto ay may kinalaman sa isang criminal activity nung panahon na nabubuhay pa si Pepsi Paloma. At dito nga sa petisyon ni Vic Soto ay favorable ang naging desisyon ng Regional Trial Court sapagkat pinapadelete na, no? Pinate-take down na ang 26 teaser video na to sa lahat ng social media platforms, sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, sa lahat ng platforms. Effective immediately, dapat mawala na yan 26 teaser video na yan. Pero ang desisyon ng RTC ay partially granted. So may nagtanong sa atin, ano ba ibig sabihin nitong partially granted, yung petition for the issuance of the writ of habeas data? Alam nyo, dito sa partial granting of the writ of habeas data, ang ibig sabihin nito ay ina-acknowledge ng nasabing hukuman ang karapatan ni Vic Soto na magkaroon ng access to the information about himself, no? But hindi lahat ng impormasyon na nakapaloob dito sa pelikulan to ay hindi pa pwedeng ibigay ng hukuman. Ang ibinibigay lamang kay Bossing Vic ay yung magkaroon ng access sa mga information na may kinalaman sa proteksyon ng kanyang pangalan at pagkatao. At yung ibang information ay pansamantala hindi mo na ibibigay sa kanya sapagkat sa mga kadahilanan na pwedeng makompromiso ang karapatan ng iba pang mga individual na sangkot dito sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. O kaya ay kinonsidera din ang nasabing hukuman na may ongoing criminal investigation. At meron nga dahil, di ba, nagsampa ng criminal case against Daryl Yap, si Bossing Vic Soto, for violation of Cybercrime Prevention Act of 2012. At ito nga ay kasalukuyang dinidinig sa Office of the Prosecutor, City Prosecutor of Muntinlupa City. So, hindi muna talagang buong-buo na binigyan ng karapatan si Bossing Vic Soto na magkaroon ng access to information, no, doon na patungkol dito sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. So ang binibigay lang sa kanya na access to information ay lahat ng may kinalaman sa kanyang sarili na kinakailangan niyang bigyan ng proteksyon sa kasalukuyan. So that is the meaning of the partial grant of the petition for the writ of habeas data. Pansamantala, sabi ng kanilang abogado na si Mr. Buko de la Cruz, no, ng Divina Law, ay sila ngayon ay magko-concentrate na, magfo-focus doon sa complaint for violation of the Cybercrime Prevention Act doon sa kasong libel. Okay, so at least nabawasan yung kanilang stress at meron na silang initial na panalo dito sa kanilang mga petisyon at kasong isinampa laban kay Daryl Yap. At doon din sa nasabing desisyon ng RTC, pinapayagan ng hukuman na ipalabas yung pelikula. Pero nga, tatanggalin lahat dito ang mga impormasyon na may kinalaman kay Bossing Vic. Kaya nga, partial. So, lahat ng may kinalaman sa privacy ni Bossing Vic Soto ay hindi na pwedeng isama doon sa pelikula ni Daryl Yap dahil nga ay binibigyan ng proteksyon ng privacy ni Bossing Vic Soto. So kaya naging partial lang yung
yung pag-grant ng writ of habeas data. Okay, so pag pinanood mo yung pelikula ngayon, mawawala na lahat yung mga eksenang may kinalaman sa privacy ni Bossing Vic Soto. Okay, so ang susunod dito, naaabangan natin yung investigation, yung preliminary investigation regarding the complaint for violation of Libel and Cybercrime Prevention Act of 2012. Kung ito ba ay maisasampa sa husgado, kung ito ba ay magkakaroon ng probable cause o yung tinatawag na ngayon na reasonable certainty of conviction. So ito ang magandang abangan dahil ito ay isang criminal case at ang matatalo dito ay magkakaroon ng kaparusahan ng pagkakakulong at penalties for violating the Libel and the Cybercrime Prevention Act of 2012. So hanggang dyan na lang muna po at sana'y medyo naintindihan nyo kung ano yung ibig sabihin ng partial grant of the petition for the issuance of the writ of habeas data. So ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po sa inyong lahat.